Tataas ng presyo ang ilang kumpanya ng langis simula mamayang alauna ng madaling araw. Magpapatupad ang Shell ng pisong dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. 75 sentimo naman sa unleaded gasoline. Sa Eastern Petroleum naman, 75 sentimo ang itataas ng diesel, 50 sentimo naman sa gasolina. Ipatutupad yan alas 6 ng umaga bukas. Sa ngayon po, wala pang abiso ang ibang kumpanya kung sila ay magpapatupad din ng oil price hike. Kahit walang bagyo, binayo rin ng malakas sa ulan ang Palawan. Epekto pa rin ito ng La Nina phenomenon. At nakatutok si Mark Zambrano live mula sa Puerto Princesa sa Palawan. Mark, kumusta na dyan? Ivan, bagamat hindi umulan buong araw dito sa Puerto Princesa, ay magdamag naman na naging makulimlim ang papawirin. Pero nung pabugso-bugsong malakas na hangin din ang naranasan dito sa lugar na ito. Pero nitong makanakarang araw, mas naging masungit ang lagay ng panahon dito sa Palawan. Halos umabot sa bubong ang baha sa ilang bahagi ng Nara sa Palawan kahapon. Ang mga kalsada hindi na maaninag dahil sa bahang kulay putik. Ang ilang puno, tuktok na lang ang makikita. Gabi pa lang nitong linggo, pa isa-isang pamilya na ang lumikas, hanggang sa umabot sa mahigit 360 pamilya. Pati mga alagang hayop, pilit sinagip sa baha. 2 araw na halos walang humpay na umulan sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, galing ang ulan sa pagsasanib ng malamig at mainit na hangin. Bagay na ayon sa Pag-asa ay hindi pa karaniwang nangyayari sa Palawan sa bahaging ito ng taon. Kung wala raw kasing La Nina, dapat ay tuyo ngayon sa Palawan. Kung may pag-ulan man, mahina lang at hindi kayang magdulot ng ganito katinding baha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palawan, unti-unti nang humuhupa ang baha sa Nara ngayong araw. Ivan, dahil sa bahagyang bumuti ang lagay ng panahon dito, ay nadadaanan na raw ang ibang mga kalye noong mga nakaraang araw ay umabot hanggang dibdib ang tubig baha. Nakabalik na rin sa kanilang mga bahay unti-unti ang mga pamilyang lumikas. Ivan? Maraming salamat, Mark Zambrano. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hangad ng bawat inang nagdadalang tao ang makapagluwal ng malusog na sanggol. Wastong pagkain at tamang pag-iingat, lahat yan gagawin niya. Ngunit minsan, sa kabila ng lahat ng pag-iingat, nagaganap pa rin ang hindi inaasahan. Yan po ang pinaghihinagpis ng inang si Arlene nang isilang ang anak na si Dennis na may taglay na cystic hygroma. Sa unang tingin, aakalain mong walang pasaning dinadala ang isang buwang sanggol na si Dennis. Ngunit sa iyong paglapit sa kanya, makikita ang isang bukol sa kanyang liig. Ayon sa inang si Arlene, napagpasyahan na isailalim siya sa cesarean section nang mapansing natatagalan ang pagbaba ng bata. Doon lamang nalaman na ang bukol sa kanang leeg ni Dennis pala ang naging hadlang. Nagpa-ultrasound po ako, tapos hindi naman nila nakita. Bilang construction worker, sapat lamang ang kinikita ng ama ni Dennis sa pang-araw-araw na pagkain. Lumapit ako sa GMA Kapuso para matulungan yung anak ko. Tinugunan naman ng GMA Kapuso Foundation ang pagdulog ng Pamilya Vista. Agad natin pinasuri ang bukol ni Dennis. Yung kanyang tumor na cystic hygroma ay malaki na at tumubo ng malaki sa loob ng sinapupunan. Kaya paglabas ng bata, meron na. Benign o hindi naman cancerous ang nakitang bukol. Ngunit may panganib pa rin hatid dito. Patuloy na lalaki at papasok kung manonood kung saan pwedeng manood na spasyo. Pwedeng pumasok sa kahit na anong butas ng katawan. So, ang pinakamalapit na butas sa kanyang leeg ay yung papunta sa dibdib. Isang agarang operasyon ng lunas upang tuluyang matanggal ang nagpapahirap sa ating munting anghel. Sino po ang may gintuang puso po na humihingi po ako sa kanila ng tulong na para maoperahan po yung anak ko. Kasi wala po kami, hindi po namin kaya yun. Sana
Sana po'y matulungan natin bigyan ng magandang simula ang buhay ni Dennis. Maraming salamat kay Dr. Dexter Aison ng Philippine Children's Medical Center sa sama-sama nating tulong. May sasagawa agad ang kinakailangang operasyon kay Dennis. Maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa bangko o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Abangan! Jobel Salvador ibinunyag na hindi si Robin Padilla ang totoong ama ng anak niya. Ang detalye susunod na sa 24 oras.